Kamusta? Ako si Marisa. Isang guro sa isang pampublikong paaralan, nagtuturo ng grade 12. 5 taon na akong naglilingkod sa gobyerno bilang isang guro at tila ba, lahat ng bagay ay pareho lang. Maaga akong pumasok, maaga rin akong umuuwi. Madalas, ang buhay ko ay umiikot lang sa pagitan ng trabaho at bahay. Wala masyadong makulay na nangyayari sa araw-araw at wala akong hilig sa mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Hindi ko rin inaasahan na may mangyayaring isang bagay na magpapabago sa buhay ko. At dumating si Roland, isa siya sa mga estudyante ko. Siya yung tipong hindi makabasag pinggan. Tahimik, matalino, at hindi mahilig sa mga palabas. Pero may kung anong kakaibang aura na napansin ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, pero tuwing nasa harap ko siya, parang may nagsasabing may gusto siya akong sabihin kahit hindi siya nagsasalita. Lalo na kapag tinitignan niya ako sa mata, ang mga titig na puno ng kabighanian. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako kinilabutan sa mga sulyap na yon. Hindi ko agad napansin. Pero habang tumatagal, napansin ko na lang na hindi ko na kayang hindi makita siya tuwing umaga. Wala sa plano ko, ngunit tuwing papasok ako, lagi ko siyang hinahanap. Hanggang sa dumating ang araw na parang may hindi ko na kayang itago. Isang hapon, nagpaiwan siya sa classroom. Sabi niya, may project daw siya. Ako, busy rin sa mga gawain ko, kaya hindi ko na tinanong kung anong klaseng proyekto iyon. Ang hindi ko alam, iyon na pala ang magiging simula ng lahat ng hindi ko inaasahang mangyayari. Habang nagsusulat ako sa blackboard, naramdaman ko siya sa likod ko. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan o kung bakit ang lakas ng tibok ng puso ko. Naramdaman ko na may iba siyang ginagawa. Nang lumingon ako, ang mga mata ni Roland ay matalim at puno ng intensyon. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa aking isipan. Pero sa mga sandaling iyon, parang lahat ng takot at pagdududa ko ay nawala. At sa isang saglit, hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ko agad alam kung anong gagawin ko. Nanginginig ang aking mga daliri, pero hindi ko tinanggi ang kanyang paghawak. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya at nakita ko ang mga mata niyang puno ng hindi maipaliwanag na nararamdaman. Tumitibok ang aking puso at doon ko na napagtanto. Hindi ko na kayang itago pa. Bago ko pa man makapagsalita, nagsalita siya. Ma'am, ang sarap mo. Parang ang bigat ng mga salitang iyon. Pero sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman ko. Hindi lang siya basta estudyante para sa akin. Ang mga salitang iyon, ang mga titig na iyon, at ang mga haplos na iyon, ay nagsasabing may kakaibang koneksyon kaming dalawa. Alam kong mali. Alam kong delikado. Ako isang guro. Isa akong ina at may pamilya. Pero sa mga sandaling iyon, si Roland lang ang nasa isip ko. Hindi ito basta-basta, DJ Serene. Hindi ito tungkol lang sa pisikal na atraksyon. Hindi lang ito tungkol sa init ng katawan. Sa puso ko, si Roland na ang naging laman ng aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, pero hindi ko na kayang itago pa. Alam kong maraming nakataya. Hindi lang ang trabaho ko, kundi pati ang kanyang kinabukasan. Pero sa mga oras, na iyon ang tanging nararamdaman ko ay init. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin ng mga sumunod na araw matapos ang insidenteng iyon. Hindi ko pa rin kayang itago sa aking sarili ang mga salitang binitiwan ni Roland. Ma'am, ang sarap mo. Paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan ang bigat at init ng mga salitang iyon na parang naging tanda na ng pagbabago sa buhay ko. Pumapasok ako araw-araw na may kabuntot na kaba at saya. Nandyan siya, si Roland. Ang mata niyang kumikislap tuwing magtitinginan kami.
Hindi na ako makapag-concentrate sa klase. Tuwing magkasama kami sa loob ng classroom, pakiramdam ko'y siya lang ang andiyan. Siya lang ang naroroon sa harap ko. Ang bawat galaw niya, bawat sulyap, at bawat pagdampi ng hangin sa kanyang katawan ay nagiging sanhi ng matinding alon sa aking dibdib. Isang hapon, habang nagsusulat ako sa board, naramdaman kong tumayo siya mula sa kanyang pwesto at lumapit sa akin. Ang paglapit niya ay parang bumangon sa aking katawan ang lahat ng mga damdamin na matagal ko nang itinagong lihim. Habang tumatagal ang mga araw, tila ba mas lalong nagiging mahirap pigilan ang mga nararamdaman ko. Dahil hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong sitwasyon, isang hapon, sa pagitan ng klase, nag-usap kami sa isang sulok ng schoolyard. Alam ko na hindi tama, pero may mga sandaling ang mga bagay ay tila nawawala sa ating kontrol. At doon ko nahanap ang sarili ko na hinahanap-hanap siya. Ang katawan ko ay puno ng takot. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang itanggi ang lahat ng nararamdaman ko. Pinili ko na humarap sa kanya. Tumagal ang ilang sandali bago siya nagsalita. Hindi siya mabilis. Hindi rin siya matinis. Kundi mabigat, parang may ibig sabihin ang bawat salitang ipinapaabot niya. Ma'am, malumanay. Niyang simula, alam ko pong mahirap sa inyo pero hindi ko na kayang pigilin ang nararamdaman ko. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya at parang isang bagyong dumaan sa akin. Ang mga mata ko ay hindi na makatingin sa ibang bagay. Lumingon siya at naramdaman ko na sumandal siya sa isang pader. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya at bigla kong naalala ang bawat minutong nagdaan simula nang una kaming magtagpo. Tulad ng dati, ang mga titig niya ay puno ng mga salitang hindi nasasabi. Ang bawat sulyap niya ay parang may mensahe na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang mga sandaling iyon ay puno ng hindi ko masabi-sabing mga nararamdaman. Ipinagpatuloy namin ang aming pag-uusap at ang katawan ko ay patuloy na sumasabay sa daloy ng mga alon ng damdamin. Hindi ko na kayang itanggi ang pagkakaroon ng emosyonal at pisikal na koneksyon sa kanya. Ang bawat pagdampi ng kanyang kamay sa aking braso, ang kanyang malalim na titig, at ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagiging dahilan ng isang hindi kayang ipaliwanag na init sa aking katawan. May mga pagkakataong iniisip ko kung ano ang nangyari sa akin. Paano ko napapayag ang sarili ko na magbigay ng pagkakataon sa kanya? Bakit ako nagiging ganito? Bakit sa kabila ng lahat ng mga alalahaning bumabalot sa buhay ko, tila hindi ko kayang pigilin ang nararamdaman ko para sa kanya? Habang tumatagal ang aming mga pag-uusap, natutunan ko na hindi ito tungkol lamang sa pisikal na aspeto ng relasyon. Hindi ito simpleng pagkakaakit. Ang nararamdaman ko kay Roland ay mas malalim pa roon. Ang mga titig niya, ang mga salita niyang puno ng emosyon, at ang paraan ng aming pakikipag-ugnayan ay nagsasabi sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang itanggi. Sa bawat sandali, tila ba mas lalo ko pang natutuklasan ang sarili ko, at pati na rin ang lalim ng aming koneksyon. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang lahat ng ito. Pero sa mga sandaling iyon, ang tanging nag-aalimpuyo ang aking puso ng mga oras na iyon. Nang magtama ang aming mga mata at magsalita siya, ang lahat ng mga nararamdaman ko'y nagsimulang magulo. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang dapat kong ipakita. Gusto kong sumagot, gusto kong ipaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko, pero hindi ko magawa. Si Roland, nakatayo sa harap ko, nagmamasid sa akin, naghihintay ng tugon. Pero ang tanging naramdaman ko lang ay ang bigat ng mga salitang hindi ko alam kung kaya kong tanggapin. Nang binitiwan ko na ang huling pahayag ko sa kanya, ang mga mata niya ay tumagilid at nahulog ang mga salitang hindi ko akalain na magiging sagot niya sa aking confessions. Ang sagot niya ay hindi kaagad naramdaman, parang may pag-aalinlangan, may takot,
at may hindi maipaliwanag na init. Naramdaman ko iyon at mula sa bawat titig niya, may tila isang katanungan na naglalaro sa kanyang isipan. Ma'am, alam ko po na mali ito, pero hindi ko kayang pigilin. Ang mga salitang binitiwan niya na nagbigay ng init sa aking katawan. Tinitigan ko siya at sa mga sandaling iyon, ang mga titig na iyon ang naging lakas ko. Parang ayaw ko nang magtakip ng mga nararamdaman ko. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at nahanap ko ang aking mga kamay na tinatanggap ang mga galak at takot na sumunod. Ang katawan ko, hindi ko alam kung bakit, ay naglalaban sa isang emosyonal na kaguluhan na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko na kayang magsalita at tumayo lamang ako roon. Nakatayo sa harap niya, tinutuklasan ang mga hindi ko masabi. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya at naramdaman ko na parang may isang puwersa na kumakapit sa amin. Ang mga katawan naming magkasama, naglalaban at nag-uusap sa pamamagitan ng mga silences na umaabot sa bawat sulok ng kwarto. Ako na lang at siya, sa gitna ng lahat ng ingay, ang tahimik na tagpo, parang walang ibang nangyayari kundi kami. Nang magsimula siyang magsalita, isang malalim na hininga ang iniwasan ko dahil sa sobrang tindi ng mga damdaming nangingibabaw. Ma'am, hindi ko na kayang itago, hindi ko na kayang maghintay. Ang kanyang tinig ay may pagka-passionate, ngunit may kasamang kaba. Halos maramdaman ko ang kanyang mga alalahanin, ngunit hindi ko kayang umiwas sa nararamdaman ko. Sa bawat salita, ang init sa aking dibdib ay patuloy na sumabog at walang pwedeng makapigil sa amin. Gumagalaw ako ng dahan-dahan at ang katawan ko'y dumidikit sa kanya. Ang distansya ay walang ibig sabihin sa mga oras na iyon. Sa bawat pagdampi ng aming mga katawan, may kuryenteng dumadaloy sa akin at nararamdaman ko ang lahat ng init ng emosyon na hindi ko kayang pigilin. Minsan, tinitignan ko siya at ang bawat sandali ay parang isang pangako na hindi ko kayang isuko. Ang mga mata niyang may hindi maipaliwanag na lihim at ang katawan niyang hindi na makapagpigil sa galak ay nagbigay sa akin ng isang hindi makayang pagnanasa. Pero hindi ko alam kung ito ba ay isang aksidente o ang lahat ng ito ay isang hakbang tungo sa isang bagong daan. Natatakot ako. Natatakot ako sa kung anong magiging epekto nito sa amin, sa trabaho ko, at sa hinaharap ko. Ang lahat ng nararamdaman ko ay parang hindi pwedeng maging ganito. Pero sa bawat sulyap at bawat titig, naiisip ko na marahil, hindi ko na kayang iwasan ang hinaharap. Bago ko pa man magawa ang kahit anong hakbang, naramdaman ko ang malakas na pintig ng aking puso. Parang isang agos na hindi ko kayang pigilin at naglakbay ang aking mga kamay sa kanyang katawan. Lahat ng nararamdaman ko ay umabot sa kanyang mga labi. At ang bawat sandali na iyon ay nagbigay ng init na parang sinasabi na walang maghihiwalay sa amin. Hindi ko kayang iwasan ito. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng katawan na patuloy na nag-uusap at ang takot ng mga kinabukasan na patuloy na umuukit sa aking isipan. Ang mga sandali ng aming paghihirapan ay naging isang tahimik na sandali ng kasiyahan. Ang bawat segundo ay parang naging matagal at wala na akong kayang sabihin kundi ang maramdaman ang init ng ating katawan. Sa harap ko siya at sa mga mata niyang puno ng lihim, ang nararamdaman ko ay isang alon na hindi ko kayang pigilin. Nagsimula akong maglakad, hindi alam kung anong susunod na mangyayari. Ngunit parang ang bawat hakbang ko ay may dalang bigat na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat salitang binanggit ni Roland ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang init ng aming mga katawan ay parang nananatili pa rin, umaabot sa bawat sulok ng aking katawan.
Hindi ko na alam kung paano ito susundan, pero alam ko na hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Tulad ng mga alon na dumarating sa dalampasigan, ang mga alalahanin ko ay dumadaloy ng sunod-sunod. Hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko sa kanya at sa bawat sandali ng pananabik, nararamdaman kong papalapit kami sa isang landas na hindi ko kayang kontrolin. Sa kabila ng mga takot at kabiguan, may isang bagay na nagbabalik sa akin sa kanya. Ang hindi matitinag na ugnayan na nagsimula pa lang pero naramdaman ko agad. Hindi ko siya kayang itulak palayo. Kahit na may mga sagabal, may mga tanong na hindi ko kayang sagutin, hindi ko kayang lumayo. Minsan, naiisip ko kung anong magiging epekto nito sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang init at hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. May mga gabi na hindi ko matanggal ang kanyang imahe sa aking isipan. Ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata na puno ng lihim, at ang paraan ng kanyang mga galaw. Lahat ng iyon ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ito. Pero ang tanging sigurado ako ay hindi ko kayang balewalain ang nararamdaman ko. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naramdaman ko ang kanyang presensya malapit sa akin. Si Roland, muling lumapit. Ang init ng kanyang katawan ay sumasalubong sa aking paghinga. Hindi ko alam kung anong itinatagong lihim ang dala niya. Pero may isang bagay na hindi ko kayang iwasan. Ang natural na alon ng emosyon at kasamahan na namumuo sa aming pagitan. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kasabikan, at ang bawat paghinga niya ay tila nagsasabing nararamdaman din niya ito. Hindi ko na kayang pigilin pa ang pagnanasa na nagsisimula ng mag-alsa sa aking katawan. Naramdaman ko ang aking mga kamay na naglalakbay papunta sa kanyang katawan, at ang bawat pagkakahawak ko sa kanya ay nagpapalakas ng mga damdami ng init na patuloy na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa bawat minutong lumipas, parang kami lang dalawa sa mundo, at ang bawat saglit na iyon ay nagiging isang alon ng kasiyahan na hindi ko kayang isalaysay. Pumuwesto siya sa aking harapan at nagkatitigan kami. Hindi ko kayang iwasan ang mga mata niyang puno ng pangako, ng pasensya, at ng kaligayahan. Ang puso ko ay hindi matitinag sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos. Pero sa mga mata niyang iyon, parang iniisip ko na hindi ko kayang pabayaan ang bawat sandali. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay sa aking katawan ay isang pangako ng isang bagong simula. Ngunit may mga tanong pa ring sumasalungat sa aking isipan. Hinaplos ko ang kanyang mga labi at hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Ang init ng kanyang katawan ay nagsimula ng mag-alab sa aking dibdib. Sa mga sandaling iyon, ang bawat galaw namin ay naging isang lihim na nag-uusap ng walang salita. Ang aming mga katawan ay tila nagkakasundo. At ang nararamdaman ko ay hindi ko na kayang kontrolin. Ang tanging nasa isipan ko ay ang nararamdaman kong kasamahan, ang pagkakaugnay namin na hindi kayang ipaliwanag. Ang bawat halik at bawat haplos ay nagsusumpaan ng isang bagay na hindi ko kayang ilarawan. Ang init, ang passion, at ang koneksyon na hindi ko kayang tanggihan. Habang patuloy kami sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang mga tanong sa aking isipan. Kung ito ba ay tunay? Kung ito ba ay tama? O kung kami ba ay magkakaroon ng pagkakataong magpatuloy? Pero sa mga oras na yon, hindi ko na kayang pag-isipan pa ang mga iyon. Ang aking katawan ay nagpapatuloy sa pagtugon sa kanyang bawat galaw at ang init sa aking katawan ay nagsisilbing gabay sa akin na hindi ko kayang iwasan. Kami lamang dalawa sa isang mundong puno ng pagnanasa at hindi matitinag na koneksyon. Nang magtagpo ang aming mga labi, isang daloy ng kuryente ang bumalot sa aming katawan at alam kong hindi ko kayang bumalik sa mga nakaraan. Ang kasalukuyan
ay tanging nararamdaman ko, at ang bawat galaw namin ay nagsilbi tulad ng isang bagyong dumaan sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nararamdaman ko. Ang mga sandali ng aming pagkakasama ay patuloy na naglalaro sa aking isipan, at habang ako'y mag-isa, dama ko pa rin ang kanyang mga kamay na humahaplos sa aking balat. Ang init na dulot ng bawat galak ay isang apoy na hindi kayang patayin, at sa bawat alaala ng mga sandaling iyon, ang puso ko ay patuloy na nag-aalab. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga labi sa aking leeg, ramdam ko ang matinding kuryente na dumadaloy sa aking katawan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong klaseng ugnayan ang mayroon kami. Pero sa bawat sulyap, bawat galaw, bawat titig na nagmumula sa kanya, isang bagay ang tiyak. Ang mga nararamdaman namin ay labis na malalim, at ang mga hangganan ay nagsisimula ng maglaho. Hindi ko kayang balewalain ang nararamdaman ko para sa kanya. At sa kabila ng takot at mga tanong na bumabalot sa aking isipan, hindi ko kayang pigilin ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga darating na araw, ngunit sa mga oras na iyon, ang bawat saglit na magkasama kami ay tila isang paalala na hindi ko kayang talikuran ang bawat pagkilos. Ang bawat alingawngaw ng aming katawan na nagsasabing hindi kami maaring magtago sa isa't isa. Habang kami ay magkasama, hindi ko kayang balewalain ang tinig na nagsasabing patuloy kaming tinatangay ng agos ng damdamin. Ang bawat galak at bawat pagnanasa na ipinapakita niya ay nagiging daan para magpatuloy kami sa hindi maipaliwanag na ugnayan na nagsimula na hindi ko inaasahan. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga kamay, damang-dama ko ang kanyang hangaring magpatuloy kami, at ang bawat minuto ng aming pagkakasama ay nagiging isang oras ng pagnanasa na hindi kayang iwaksi. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, ngunit ang mga sandaling iyon ay patuloy na naglalakbay sa aking katawan, sa aking mga mata. Ang bawat pagbati ng aming mga katawan, ang init ng kanyang mga galaw, ay isang lihim na hindi ko kayang ipagkait. Kami lamang dalawa, at sa mga sandaling iyon, kami ang mundo. Hindi ko na kayang itago pa. Sa bawat halik na ipinagkakaloob niya, damang-dama ko ang bawat pangako na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat galak na dulot ng kanyang mga kamay ay isang pagninilay na nagpapalalim sa aming ugnayan. Sa kabila ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin, hindi ko kayang kalimutan ang init na nararamdaman ko sa kanya. Para akong isang alon na tinatangay ng hangin at wala na akong magagawa kundi magpaubaya sa alon ng aming pagnanasa. Habang kami ay magkasama, ang bawat galak ay nagiging isang pangako ng isang bagay na mas malalim. Ang bawat halik, bawat haplos, ay nagsisilbing pahiwatig na hindi kami kayang pigilan. Ang mga sandaling iyon ay tila walang hanggan, at sa bawat saglit, ramdam ko ang kanyang presensya. Isang presensyang hindi ko kayang ipagkait. Isang damdamin na hindi ko kayang balewalain. Hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang bawat galak ay isang lihim na dahan-dahang umaabot sa aming mga katawan. At sa bawat sandali ng aming pagkakasama, hindi ko kayang talikuran ang mga bagay na nagsimula na hindi ko inaasahan. Sa bawat pagninilay, sa bawat sulyap, alam kong kami lamang dalawa ang nakakaalam ng tunay na nararamdaman. At habang ang mundo sa paligid namin ay patuloy na umiikot, kami ay magkasama sa isang mundo na puno ng emosyon, puno ng init, at puno ng pagnanasa. Minsan, iniisip ko kung may mga bagay ba talagang hindi kayang itago. Mga lihim na sa kabila ng ating pagsusumikap ay natutuklasan din. Hindi ko akalain na darating ang isang araw na matutuklasan ko na hindi lang ako ang may dala ng bigat na nararamdaman. Hindi ko alam kung anong klaseng laro ito. Pero sa mga sandaling iyon, isang bagay lang ang tiyak. Nagbago ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpatuloy ako sa aking mga araw.
ngunit ang lahat ay tila hindi na pareho. Ang bawat tingin ni Roland, ang bawat salita na binitiwan niya, nag-iwan ng bakas na mahirap punasan. Nang hindi ko inaasahan, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap kami ng masinsinan. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Alam kong may iniintindi siyang mas malalim. Ang mga mata niya, hindi na tulad ng dati. Hindi na ito ang mga mata ng isang estudyante na may paggalang sa kanyang guro. Ito ay mga mata ng isang tao na may lihim na gustong iparating. Isang lihim na tinatago ko rin. Nasa isang sulok kami ng school grounds nang lumapit siya. Hindi katulad ng dati na tahimik lang. Ngayon, may lakas na siyang magtanong, mag-usisa. Ma'am, may nararamdaman po ba kayo? Hindi ko na kayang magtago pa. Alam kong binabalot kami ng isang sikretong nagiging mas mabigat sa bawat pagdaan ng araw. Tahimik akong tumango. Oo, Roland, may nararamdaman ako. Hindi ko kayang itanggi at hindi ko na kayang magtago pa sa mga mata ng iba. Ang mga tanong niya ay masakit. Ngunit sa mga tanong na iyon ay may mga sagot akong natagpuan. Mga sagot na hindi ko kayang sagutin ng buo. Patawarin mo ako, sabi ko sa kanya. Hindi ko na alam kung anong tama at mali. Nagkatinginan kami. Ang init ng bawat saloobin ay tulad ng isang apoy na hindi na kayang patayin. Hindi ko kayang magpaliwanag ng buo, pero ang puso ko ay nagsasabi ng totoo. Ma'am, hindi ko po kayang mawala ka, sagot niya. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko, pero sa mga salitang iyon, ang lahat ay nagbago. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa, pero sa pagkakataong iyon, nagkaroon kami ng pagninilay na hindi pa namin naramdaman dati. Alam kong may mga pagkakataon na hindi magiging madali, na may mga tanong na mahirap sagutin. Ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan kong hindi lahat ng bagay ay kailangang itago. Ang mga lihim ay may paraan ng pagpapakita ng kanilang sarili. Ang mga sandaling iyon ay puno ng tensyon. Ngunit may isang bagay ang tiyak. Nagtanong kami sa isa't isa, at sa wakas, ipinakita namin ang aming mga damdamin. Hindi namin alam kung anong magiging kinabukasan, pero alam kong may isang bagay na nagsimula sa aming pagitan na hindi kayang ibalik sa dati. Sa mga mata ni Roland, nakita ko ang parehong pagnanasa, ngunit may kasamang takot, at sa mga mata ko, nakita niya ang parehong pagkalito. Naglalakad kami sa isang landas na puno ng katanungan, ngunit wala akong Nagpatuloy ang mga araw na puno ng kabuntot na mga tanong at hindi pagkakasunduan, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko na kayang alisin ang Roland sa isip ko. Naging isang malupit na laro ang bawat pagkikita namin, at parang palaging may kaba sa dibdib ko. Hindi ko na kayang iwasan siya, hindi ko na kayang itago ang mga nararamdaman ko, at sa bawat sulok ng aking isipan, siya ang sumasalubong. Isang hapon, habang nagtuturo ako sa klase, naramdaman ko ang matalim na titig mula sa kanyang mga mata. Hindi ko na ito kayang i-ignore, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Sa isang saglit, tumigil ako sa pagsasalita at naghanap ng paraan upang makapagsalita ng maayos. Ang mga mata ko, alam kong may hindi kayang sabihin at hindi ko na kayang magtago pa. Dala ng damdamin, lumapit siya sa akin pagkatapos ng klase. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero may kabuntot na takot ang puso ko. Ma'am, Ania, ang boses niya ay mabigat at may kabuntot na pagsisisi. Hindi ko kayang iwasan ka. Hindi ko kayang gawing normal na walang nangyari sa atin. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga at ang pagkabigat ng mga salitang binitiwan niya. Sa bawat sandali, parang may mga tanong na patuloy na nagbabalik sa aking isipan. Ngunit sa isang iglap, siya ang naging sagot ko. Hindi ko alam kung anong klaseng desisyon ito. Kung anumang mangyari, magbabago ang buhay ko
at hindi ko na kayang magtakip ng anuman. Roland, ano ba ang gusto mong mangyari? Tanong ko sa kanya at sa mga sandaling iyon, ang tanong ay tumimbang sa aking isipan. Ngunit bago ko pa man maisip ang mga posibleng mangyari, bigla na lamang siyang humarap sa akin. Tumitig siya sa mga mata ko at sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang paghihirap, ang hindi pagkakasundo sa sarili at ang pagnanasa na hindi na kayang itago. Ma'am, gusto ko lang po sanang magkausap tayo ng maayos. Ayoko nang magpatuloy ang ganito. Kung aalisin ko ang lahat ng ito, parang tinatanggal ko na rin ang isang bahagi ko. Ang mga salitang iyon ay parang nagpatibok ng aking puso. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon namin sa mga susunod na araw. Pero alam kong may isang bagay na hindi na kayang baguhin. Ang pakiramdam na kami ay nababalot ng isang katotohanan na hindi na kayang takpan. Sa bawat oras na lumipas, ang mga salitang iyon ay naging higit pa sa mga simpleng pangungusap. Ang mga ito ay naging simbolo ng isang kasunduan, isang pangako na hindi pwedeng baliwalain. Nagkatinginan kami at sa mga mata ko, nakita ko ang magkahalong takot at paghahangad. Ang init ng katawan ko ay hindi ko kayang iwasan. Nasa harap ko si Roland, ang estudyante ko, ang kabataang nakatagpo ng lakas upang magtakda ng bagong daan para sa aming dalawa. Hindi ko na alam kung anong magiging bukas namin. Pero sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang bawat hakbang na aming tatahakin ay magiging makulay, maguluman o masaya, at puno ng kasabikan. Hindi ko na kayang ipaliwanag pa, ngunit nararamdaman ko na ang lahat ng nangyari sa amin ay hindi isang pagkakamali. Ang bawat saloobin, bawat kilos, at bawat titig ay nagsimulang magkaugnay at magbigay daan sa isang bagong pagsisimula. Hindi ko alam kung anong susunod na hakbang namin, ngunit sa mga sandaling iyon, tanging kami lang ang may hawak ng aming kapalan. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga tanong, ang takot, ang kaba, at lahat ng mga bagay na nagdulot sa akin ng mga pag-aalala ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Hindi ko na kayang balikan pa ang mga oras na puno ng kalituhan. Pero hindi ko rin kayang kalimutan kung ano ang mga aral na natutunan ko mula sa bawat hakbang. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ko na ang mga desisyon na ginawa ko ay may mga kaakibat na resulta. At minsan ang mga desisyon ay hindi laging tama sa mata ng iba. Ngunit sa aking mga mata, ang mga hakbang na iyon ay nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy at maging matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok. Si Roland, sa kabila ng mga pagkabigo at takot na dulot ng mga hakbang namin, ay naging bahagi na ng buhay ko. Hindi na siya basta estudyante lang. Hindi ko man matukoy kung anong klase ng relasyon ang namamagitan sa amin, ngunit alam ko na may isang bagay na matibay sa pagitan namin. Ang pagkakaintindihan at ang pagkakaroon ng respeto sa bawat isa. Nagsimula akong mag-isip ng mas malalim. Hindi ko na kayang magpatuloy sa buhay na puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ang buhay ko, ang karera ko, at ang mga pangarap ko ay hindi natatapos sa mga desisyon ko noon. Ang mga pagkakamali ay hindi ko na kailangang gawing pabigat sa sarili ko, kundi mga aral na nagpapalakas sa akin. Natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kontrolado ko. At ang pinakamahalaga ay kung paano ko haharapin ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Nagdesisyon akong magpatuloy sa aking buhay bilang guro. Bagamat may mga pagsubok, hindi ko na pwedeng balikan ang nakaraan. Kailangan kong magpatuloy at tanggapin ang mga aral na natutunan ko. Hindi ko kayang gawing pabigat ang sarili ko sa mga pagkakamali. Hindi ko na kayang mangyari pa na maging mahina ako sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Si Roland, habang patuloy na nag-aaral, ay natutunan ding lumayo.
Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ang mga bagay na nangyari. Ang mga relasyon, kung ito man ay magtatagal o hindi, ay bahagi ng buhay at mga desisyon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging makakamtan sa mga ideal na paraan. Kung minsan, ito ay darating sa pinakamagandang oras at lugar. At kung minsan, kailangan mong maghanap ng lakas upang tanggapin ang lahat ng aspeto ng buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagkaroon ako ng kalinawan. Nagkaroon ako ng lakas upang magpatuloy. Hindi ko alam kung anong magiging susunod na hakbang ko. Ngunit natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kailangang madali. Hindi ko na kailangang takot ang mga pagbabago. Kailangan ko lang yakapin ang mga ito at tanggapin ang aking landas. Tulad ng sinasabi nila, ang buhay ay patuloy na lumiliko. Ang mga pag-aalala, mga kahinaan, at mga kalakasan, lahat ng iyon ay magbibigay sa atin ng lakas upang maging mas matatag at magpatuloy sa ating journey. At ngayon, natutunan ko na hindi ko na kailangang iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng sakit. Kailangan ko lang magpatuloy, yakapin ang aking buhay, at tanggapin ang bawat hakbang na tatahakin ko. Sa dulo ng lahat ng ito, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy, magbago at magpatawad. Ngayon, habang nagsusulat ako ng mga salitang ito, hindi ko alam kung anong klaseng pagninilay ang kasunod ng lahat ng ito. Hindi ko kayang gawing perfect ang mga bagay na nangyari, pero natutunan ko na hindi naman ito ang pinakamahalaga. Ang importante ay ang mga hakbang na ginawa ko patungo sa pag-unawa sa sarili ko at sa pagtanggap sa mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Maraming beses akong nagtanong kung tama ba ang mga desisyon ko. Kung ito ba ay makikinabang sa akin o magdudulot ng sakit. Ngunit natutunan ko na wala talagang tiyak na sagot sa mga tanong na iyon. Ang buhay, tulad ng nararanasan ko, ay hindi laging makakamtan sa tamang oras o tamang paraan. Minsan kailangan lang natin tanggapin ang bawat hakbang, ang bawat pagkatalo, at ang bawat tagumpay. Walang kasiguraduhan, pero ito ang buhay, puno ng mga aral, pagpili, at mga pagkakataon na magbibigay sa atin ng lakas. Si Roland ay patuloy na naglakbay sa kanyang sariling landas, at ako rin. Ang relasyon namin ay natapos ng walang katiyakan, ngunit ang mga alaala ng mga oras na magkasama kami ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Ang kahalagahan ng pagtanggap at pagpapatawad sa sarili. At hindi ko na kayang itago pa ang mga bagay na ako lamang ang nakakaramdam. Ang mga alalahanin ko tungkol sa hinaharap ay unti-unting nawawala. Natutunan ko na hindi ko kailangang magtakot sa mga bagay na wala akong kontrol. Ang pinakamahalaga ay patuloy na magpatuloy sa buhay at tanggapin ang sarili kahit na may mga pagkakamali. Hindi ko alam kung anong darating sa hinaharap, pero natutunan ko na mahalaga ang pagyakap sa bawat pagkakataon, pati na rin ang bawat pagkatalo. Hindi lahat ng bagay ay ayon sa plano. Ngunit ang mga hindi inaasahang kaganapan ang nagdadala ng pinakamalalaking aral sa atin. Ang huling bahagi ng kwento ko ay hindi isang magarbong pagtatapos. Hindi ito isang kwento ng ganap na tagumpay o perpektong pag-iibigan. Hindi rin ito isang kwento ng panghihinayang. Ang huling bahagi ng kwento ko ay isang kwento ng pagtanggap. Tanggapin ang ating sarili at ang mga pagkakamali. At tanggapin ang bawat hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang kwento ko ay patuloy na nagbabago, at tulad ng lahat ng tao, patuloy akong maghahanap ng bagong mga aral sa mga darating na araw. Ang pinakamahalaga ay natutunan kong magpatawad, hindi lang sa iba kundi sa sarili ko. Dahil sa lahat ng ito, natutunan kong yakapin ang buhay at ang aking sarili.
At sa huli, ang pinakamahalaga ay natutunan ko kung paano magpatuloy sa kabila ng lahat ng paghihirap. Sa lahat ng nangyari, ako ay natutong magbago at magpatuloy sa bagong landas. Mga kasirini, maraming salamat sa pagsama sa kwentong ito. Alam ko, mahirap ang mga desisyon sa buhay, pero sana ay nakatagpo kayo ng aral sa kwento ni Marisa. Patuloy nating yakapin ang ating mga karanasan dahil sila ang humuhubog sa ating mga pagkatao. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat at manatiling tapat sa sarili. Laging kasama nyo, DJ Serene,